Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong online loan application na naman syempre ang ating re-reviewin. Pero bago tayo dumako sa ating review ngayong araw ay babanggitin ko muna sa inyo yung sinasabi ko sa inyo pa-GCash giveaway natin. So every Friday is umimigay ako ng GCash giveaway. So yon ay i-check ko. Ang mga may chance na manalo is yung mga nagko-comment sa ating comment section, sa ating mga ina-upload na videos. Siyempre gusto ko nga i-share sa inyo yung blessings na nare-receive natin. Kahit konti lang yung ma-share ko sa inyo, at least mabigyan ko rin kayo ng blessings galing dito sa ating pagka-create ng video dito sa YouTube. So, mag-comment lang kayo dyan at huwag niyong kalimutang i-like yung ating video. At pag-usapan na nga natin yung ating i-review online loan application ngayong araw dahil ito ay nag-o-offer down ng 40,000 pesos para sa first-time user. So, titingnan natin ng maigi yan dahil wala pa akong nakitang online loan application na nagpapaloan o nagbibigay ng credit limit na 40,000 pesos agad-agad sa first-time user. Kaya nga, di ba sa mga ads, wag tayong basta-basta agad maniniwala dyan, mas mainam. Nanonood ka talaga ng ganitong klase ng review para at least bago ka sumubok, bago ka mag-loan is makasisiguro ka muna na legit talaga yung OLA na paglulunan mo. And syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ang online loan application na i-review natin ngayong araw ay ang Pera Marami. So, tingnan natin kung dadami ba talaga ang pera natin pag nag-try tayo dito sa OLA na ito. At syempre, isa pa sa tinitingnan natin pag nagre-review tayo is kung magkano ang interest at syempre kung gaano ba kahaba yung loan terms. Kahit na ang ganda na ng ipinapakita ng OLA na ito sa kanyang ads is wag na wag nyo muna i-download ang application na ito. Hayaan nyo muna ako muna yung mag-try at i-share sa inyo kung ano bang na-experience ko dito sa OLA na ito. Para syempre kung hindi man ito legit ay at least hindi na masayang ang oras mo sa pag-a-apply at pagbibigay syempre ng ating personal information. Ang Pera Marami daw ay super fast loan at quickly complete application. At ang loan approval daw nito is as fast as 3 minutes lang daw. So, malalaman agad natin kung approve ba tayo o hindi dito sa OLA na ito. Sa ngayon nga is, si Pera Marami ay mayroon ng 4.9 na ratings. Kung tutuusin, napakataas ng ratings na ito. Pero, hindi yan basihan para masabi natin na legit ang isang online loan application. So, ayan, na-download ko na. At dito nga sa kanyang homepage ay pwede daw tayong mag-loan ng up to 50,000 pesos. So, mas tumaas pa nga kaysa dun sa pinapakita niya sa kanyang ads na 40,000 pesos. At meron daw itong loan terms na up to 121 days. At ang kanyang interest rate is as low as 0.05% per day. Napakaganda naman talaga ng ipinapakita nito. Imaginein mo, 121 days. Pero, syempre, pag bago luma ka nang nag-loan or alam mo na ang kalakaran sa mga online loan application ay hindi ka basta-basta maniniwala dyan sa mga 121 days na ipinapakita nila sa kanilang ads. At huwag na nga nating patagalin pa, apply now na agad tayo para magkaalaman na kung magkano ba talaga ang ibinibigay nitong credit limit para sa first-time user. At syempre, pag wala ka pang account is kailangan mong mag-register gamit ang iyong active phone number para syempre makapag-send sila ng verification code. At after nga natin makapag-register dyan, syempre dito na tayo sa mga sasagutan. So, ito yung mga ID na pwede dito sa OLA na ito. Pwede ang driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, at UMID. So, ito yung mga recommended nilang IDs. At pag wala ka pa dun sa mga nabanggit, meron din sila dito sa other options. Pwede ang TIN, Voter's ID, pwede rin ang National ID at Pag-ibig. So, kung wala ka ng mga ID na nabanggit na to is hindi ka pwede mag-loan dito sa OLA na ito. At after mo makapili ng ID mo, syempre pipicturean mo yung harap ng ID mo and then doon ka na agad sa facial verification. Syempre para ma-check nila
kung ikaw ba talaga yung naglo-loan o nagamit lang yung ID mo sa paglo-loan. At after nga niyan ay sa personal information agad tayo. So, syempre hindi mawawala dyan ang education, marital status, gender, number of children, at ang complete address. Madalas kasama din dyan ang email address. Kailangan sa email address ay active at syempre nakaka-receive ng messages. Sa company or work information naman, kasama automatic siya ng company name, company address, address details, company phone number. Mag-ingat lang tayo sa pagbibigay ng ating company phone number at baka pati ang trabaho mo is maapektuhan kapag tumawag na yung mga agent ng OLA na yan. And then, yung profession mo, work experience, kung gaano ka nakatagal, monthly salary, at syempre yung payday tuwing kailan ka sumasahod. At after nyan, ay dito na tayo sa contact information, yung tinatawag nating contact reference. So, isa din to sa importante kapag naglo-loan tayo. So, ito nga, dito sa OLA na ito is kailangan mo magbigay ng 5 contact reference. At kagaya ng ibang OLA, ilalagay mo kung ano yung relationship mo or kaano-ano mo ba yung contact reference na inilagay mo at yung name at contact number. Siguraduhin lang natin na alam nung nilagay nating contact reference na ginamit natin sila sa paglo-loan dahil pag sakaling tumawag yung mga agent ng OLA na yan, at least hindi na sila magulat na mayroong tatawag sa kanila. Dahil sigurado naman, once na hindi tayo makapagbayad sa due date natin at hindi rin nila tayo makontak is yung mga contact reference na nilagay natin ang susunod nilang tatawagan. At dito na tayo sa pinakahuling part, yung withdrawal information. Kung saan ba natin marireceive yung amount na niloan natin if ever na ma-approve tayo sa OLA na ito. So dito pwede ang e-wallet pa rin at bank. At sa e-wallet pwede ang coins, GCash, GrabPay at PayMaya. At kadalasan naman, GCash ang madalas na ginagamit natin once na nag-loan tayo. Kagaya ko, GCash lang din ang ginagamit ko. At after nga nating masagutan at ma-provide lahat ng information na kailangan natin sa ating pag-apply ay dito na agad tayo sa pinakahihintay nating part at pinaka-importanting part ng ating review. Ano nga ba ito? Siyempre yung ating loan details or kung na-approve ba tayo sa online loan application na tinatry nating applyan. At dito nga is kanina sa kanilang ads, pinakita ko sa inyo na pwede tayong mag-loan ng up to 40,000 pesos. Tapos, nung makapag-register na tayo, nakita natin sa homepage na pwede na daw tayo mag-loan ng up to 50,000 pesos. Ano nga ba talaga ang totoo? So, eto na nga. Dito kay Pera Marami is binigyan tayo ng credit limit na 4,000 pesos. Hindi 40,000 pesos, hindi 50,000 pesos, kundi 4,000 pesos para sa first-time user. Pero, etong 4,000 pesos na ito para sa first-time user ay malaki na rin compare sa mga nare-review nating online loan application. May mga nire-review tayong online loan application na 300 pesos lang ang pinapaloan para sa first-time user. Merong 500 pero madalas 2,000 pero ito is 4,000 pesos. Ang tanong na lang natin ngayon kung buo ba nating nakuha yon at kung gaano ba kahaba yung loan term na ibibigay nito sa atin. At dito nga sa online loan application na ito, ay 0 ang interest. Pero babawiin naman niya sa service fee. Ang service fee is tumataginting na 1,520 pesos. Yun po yung mababawas dun sa niloan mo na 4,000 pesos. 0 din ang other fee. At ang amount na marireceive mo na lang ay 2,480 pesos. At take note po, no, meron siyang late fee rate na 5% per day. So, kung kukumputin natin kung magkano ba yung 5% ng 4,000 pesos ay 200 pesos. So, every day kapag ka na-late ka ng payment, for example, 5 days kang na-late sa pagbabayad, automatic yon 1,000 pesos na agad ang madadagdag sa babayaran mo. Ganun po kalaki yung kanilang rate na madadagdag dun sa overdue mo na hindi nabayaran. Ayan, dito nga, meron siya mahati sa dalawa yung pagbabayad. Sa una is, magbabayad ka ng 3,960 pesos. So, yun ay after or before 7 days lang. 7 days or before 7 days, dapat mabayaran mo na yung 3,960
3,960 pesos. Yung pangalawang pagbabayad ay 40 pesos na lang. At kapag ka nakabayad ka on time dun sa 3,960 pesos ay mawi-waive na yung 40 pesos. At ayun nga po yung kabuang loan details nitong si Pera Marami. So kung mapapansin natin, mas malaki yung ibinibigay niyang credit limit kumpara dun sa ibang online loan application na na-review na natin. Pero napakalaki din talaga nung ibabawas niya dun sa loan amount natin. Siyempre, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan. Ang purpose lang ng ating review is mabigyan kayo kahit papano ng information kung magkano ba talaga ang binibigay na credit limit netong online loan application na ito, kung gaano ba yung mababawas kung meron, at gaano ba katagal yung loan term. So, ang purpose ko lang po again is mabigyan kayo ng kaunting idea. Pero syempre, ang desisyon na iniiwan ko pa rin sa inyo kung itutuloy nyo pa rin ba ang paglo-loan at nangangailangan pa rin ba talaga kayo ng pera. Syempre, kung anumang sitwasyon na meron kayo ngayon, kung bakit kayo ay naglo-loan, is hindi ko po alam. So, ang desisyon ay sa inyo pa rin po. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!